Hindi natutuloy sa witness stand si Andrew Netanyahu ngayon matapos kanselahin ang kanyang testimonya sa kaso ng katiwalian. Natanggap ng korte kagabi ang mensahe mula sa depensa ni Netanyahu, kaya nakansela ang testimonya ngayon. Samantala, sinabi ni Attorney General Gali Baharab Miara na bukas siya sa pakikipag-usap sa depensa ni Netanyahu sa paglilitis para sa posibleng plea deal. Basta walang paunang kondisyon at tuloy ang proseso ng korte nang di naaapektuhan. Handa siyang tanggapin ang inisyatibo ni Pangulong Herzog para subukang makamit ang mga kasunduan sa kaso. Ngayon, live tayo makikipag-ugnayan kay reporter Blair Sladen para magpaliwanag. Blair, anong dahilan ng pagkansela ng testimonya ni Netanyahu ngayon? Ang abogado o ang defense team ni Netanyahu ay nagpadala ng mensaheng ito kagabi muna ng pasalita sa korte. At sinasabi nito na dahil sa pagpupulong ng gabinete na tumagal hanggang gabi at dahil din bukas, ibig sabihin na yung araw, may schedule si Netanyahu na may kinalaman sa politika at seguridad. Humihiling sila ng pagkansela. Sinabi rin nila na sabay nilang ipinadala ang isang selyadong sobre sa korte para ito ay siyasatin. At kalaunan, ang naging desisyon ay ang pagkansela ng testimonya ngayong araw, ibig sabihin ay may sapat na dahilan mula sa pananaw ng korte para kanselahin ang testimonya o pagdinig na yung araw. Nangyayari ito habang si Netanyahu ay may humigit kumulang 10 pa na mga pagdinig o buong araw ng testimonya kahit papaano. Ngayon, halos linggo-linggo na humihiling si Netanyahu ng kanselasyon ng kanyang testimonya. Sige, kapag pinag-uusapan natin ang posibleng plea deal, ano kaya ang itsura nito? Ano ba ang mga salik na dapat isaalang-alang dito? At ano ba talagang pinag-uusapan natin? Bago tanungin kung ano ang magiging hitsura nito, dapat muna nating itanong kung posible ang ganitong plea deal. Sa totoo lang, hindi naman mismo si Netanyahu ang humiling ng plea bargain. Sa halip, hanggang ngayon, wala pang tugon mula sa opisina ni Netanyahu sa kahilingan ng presidente na magkaroon ng mga konsultasyon o negosasyon kasama ang prosekusyon. Pero siya mismo ay hindi humiling ng plea bargain na ito. Yan ang una. Pangalawa, ang issue dito ay tungkol sa moral na mansa o anumang bagay na hahadlang kay Netanyahu at pipigil sa kanya na tumakbo para sa pampublikong posisyon. Ito ang pinakamahalagang bagay para kay Netanyahu. Handa siyang makipagtulungan. Maaring handa pa siyang umamin sa isa o dalawa sa mga kaso laban sa kanya, pero hindi siya handang tanggapin ang anumang bagay na talagang pipigil sa kanya na tumakbo para sa posisyon sa hinaharap. Ito ang naging issue. Ito pa rin ang issue. Kailangan nating maghintay at tingnan ang kalalabasan ng mga negosasyon at pag-uusap sa prosekusyon na ayon sa kanilang opisina ay laging bukas ang pinto. Hinintay lang nila na si Netanyahu ang humiling ng ganitong plea deal. Hindi niya ginawa yun ngayon. Dahil sa kahilingan ng Pangulo at sa kapangyarihan niyang magpatawad kay Netanyahu, maaari siyang makapagtulak ng gitnang solusyon, hindi ganap na pagpapatawad, pero maaaring tanggapin ng prosekusyon. Kailangan natin maghintay at tingnan kung magtatagumpay siya doon. Sige, maraming salamat Blair Sladen sa iyong update at pagsisuri.